Hindi kaya magalit ang composer nung awit at binago niyo yung... Parang yung nakasanayan na naawit, ang hirap niyang palitan ng tono, no? Ang hirap sundan. Palagay ko kaya nahirapan ng choir. Tinitingnan ko kanina, hindi naman pala ganun ka-familiar yung composer. Si William Ranian yata, yung pangalan na nakita ko kanina. Palagay ko, hindi siya kagaya nila Fanny Crosby, yun ang aking ibig sabihin. Pero ang awit na Great is Thy Faithfulness ay paboritong awitin ng mga mananampalataya sa maraming okasyon. Pagpapahayag ng katapatan ng Diyos. I think whatever the accompanying music, the message remains the same. And that is, great is our God's faithfulness. Amen. Tsaka na tayo magbatian ng happy birthday. Bukas pa yon. Pagbatian muna tayo ngayon ng happy 20th anniversary. This is the start, official start of our month-long celebration. Happy anniversary po. Pwede ba sabihin natin sa katabi natin, anniversary natin ngayong buwan? Baka kasi nakakalimutan nyo po. Anniversary natin. Parang hindi tayo magkakasundo. Papansin natin, no, sa Senado specifically, maigting at malalim na paglalaban-laban ng ating mga namamahala sa ating gobyerno. Sinasabi nila na sila ay mga lingkod bayan na lingkod ng mga taong bayan na pumili sa kanila. Pero kung titingnan mo yung ginagawa nila, parang hindi naman ganon. Parang hindi na isinaalang-alang ang damdamin ng mga taong nakakakita at nakakarinig ng mga sinasabi nila. Kung inabutan, parang naman tanda ko na, no? Kung inabutan nyo yung panahon nila Jokno, nila Salonga, ang layo-layo kung iahambing natin sa Senado, sa ating kasalukuyan. Bagamat nagbabago siyempre, umiinog ang panahon, nagbabago ang estilo at kaparaanan, pero palagay ko napakalayo po nila. Sinasabi nila na sila ay pinili ng tao, pero hindi ko maramdaman personally na para sa taong bayan ang kanilang ginagawa. Kung ating ihahambing, malayong-malayo ito sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na hari. Makikita natin kakaiba. Hindi lang ang kanyang kaparaanan, ang kanyang layunin, ang kanyang pagiging hari. Sa unang kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, sa pinakahuling talata ng ating text, yung ating mga sinitas na talata kanina sa verse 21, ang sinasabi ni Apostol Pablo pagkatapos na umupo doon sa kanan ng Diyos sa langit ang Panginoon, verse 21, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari. So walang pag-aalinlangan, walang puwang ang pag-iisip na hindi siya naghahari. Ang Apostol Pablo mismo ang nagsabi, mula roon sa kanyang kinauupuan, dumating ang paghahari ng Diyos nang bumaba dito sa lupa ang Panginoong Yesus. Pero hindi yun natapos dahil sa kanyang kamatayan sa krus o ang kanyang pagkalibing, ang kanyang pagkabuhay na maguli at ang pag-akyat sa langit. Ang sinasabi ng apostol, mula roon sa kinauupuan niya sa kanan ng Diyos, ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila, by the way, baka narinig nyo, sa kalangitan lang pala, hindi na dito. Ang Biblia po, hindi na niya sinasabi lahat. Ang kanyang tinutukoy madalas ay yung pinakamataas. Kung doon sa kalangitan ay siyang naghahari,
it follows then na lahat ng nandito sa ilalim ng langit ay siya lalo ang nagahari. Hindi po mo sinabi sa langit lang, ayun na po yung pinakamataas. Kung nagahari ka sa langit, ibig sabihin yan lahat ng narito sa ilalim ng langit ay siya po ang nagahari. Higit na dakila sa kanyang pangalan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kung hindi maging sa panahon na darating. Ito'y magpawalang hanggang paghahari. Ito yung sinasabi natin. Hindi lamang ngayon, kung hindi sa habang panahon. Nagahari si Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Ito yung ating pag-uusapan, ang paghahari ni Jesucristo. Sa kanyang paghahari, ang kanyang layunin ay kilalanin siya ng lahat ng makasalanan. Bagamat naniniwala tayo, hindi lahat magpapasakop sa Kanya, pero kikilalanin siya. Remember, sabi ng banal na kasulatan, pagbabalik ng Panginoon, lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod. Sang-ayon ka o hindi nagpapasakop, lahat ng tuhod luluhod sa harapan ni Jesus. Ang layunin ng kanyang paghahari ay para kilalanin siya ng lahat ng makasalanan. At ang mga mananampalataya, ang layunin naman ay lahat magpapasakop sa Kanya. Kung makikita natin mula sa unang talata, sa umpisa pa lamang ng sulat ng apostol, makikita natin yung kanyang mga tinuran na mga pagpapalang pangkaligtasan. Sinasabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso, gusto kong maunawaan ninyo, sabi niya, gusto kong malaman ninyo ang maraming pagpapalang pangkaligtasan na ito. At nung kanyang matapos na banggitin sa panimula ng ating text, sinabi ni Pablo, kaya nga hindi ko mapigilan ang aking sarili na manalangin. Kung makikita natin, parang parenthetic part ito Itong tinitingnan natin. Kasi pagkatapos niyang isulat yung maraming pagpapala ng kaligtasan, bigla siyang nanalangin. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ito yung gaya nung kapag umaawit ka, makita mo yung mensahe, yung mga katotohanan na ginawa ng Diyos sa'yo, parang ititigil ka muna doon sa espiritu ng pag-awit at iyong nanamnamin yung mensahe na iyong natuklasan. Sinasabi dito ni Pablo, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na manalangin para sa church sa Ephesus. Ganitong sabi niya sa verse 15, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Anong sinasabi niya? Kamangha-mangha ang iyong pananalangin, ang iyong pananalig, ang inyong pananampalataya kay Jesus. Sa inyo, si Jesus ay hindi lamang simbolo ng pagkakaisa. Hindi lamang siya dahil siya yung founder ng inyong pananampalataya, nagkakaipon kayo doon dahil sa kanyang pangalan. Hindi lamang ito yung kinikilala niyo siyang naging tagapanguna nung dumating siya dahil sa kanya ipinangalan ng church, kung hindi kinikilala niyong pinakamakapangyarihang hari. Nung panahon na yon, makaka-relate sila ng todo kapag sinabing ang pagkakilala nyo kay Jesus ay hindi lang pangkaraniwang hari, kung hindi pinakamakapangyarihang hari. Ang sinasabing katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng mga sinitas nating talata, itinuturo ni Pablo na higit na mataas ang paghahari ni Jesucristo kaysa sa lahat ng pamamahala. Meron ding ibang pamamahala nung panahon na yon. Kung ating titingnan ng kasaysayan, sa panahon ng apostol ay may sari-saring pamamahala na. Meron nang umuugit ng leadership nung panahon ni Apostol Pablo. Nariyan ang imperyo ng Roma na sumasakop sa dako ng Judea, ng Jerusalem.
Ang sakop po actually ng Roma ay halos lahat ng civilized world ng Europa at ng Africa. Hindi ko maunawaan, pero ang Israel ay maski sa FIBA, sa basketball, kasama sila sa European League, hindi sa Asia. Hindi ba't Asia ang ang Israel? Ewan ko ba't kinukuha ng Europe? Sa Asia sila ay sa Europe sila kasama. At maging sa sinasabi nilang nasakop ng imperyo ng Roma, kabilang ang Israel sa nasakop, ang sinasabi nasakop halos ang buong Europa. Hindi nga sinabi yung Asia eh. Ang sinabi ay yung Africa na nasa bandang ilalim ng mapa. Merong mga umuugit ng pamamahala nung panahon na yon. Merong mga hari at ang ano ba yung notorious sa Tagalog? Pinakakilala, pero kakilala sa hindi maganda. Yan ang ibig sabihin notorious. Ang pinaka-notorious ng panahon na yon ay si Emperador Nero. Siya yung, sabi ng marami, ay may tililing. Pero borderline genius kasi siya eh. Napakarunong ng tao na ito, kaya lang pagka bilog ang buwan, yung kanyang, ano bang tawag natin doon sa, hindi yung nakalimutan ko, yung bakal na bilog na ganyan na pambalanse. Umaalis yun sa sentro. Si Nero, ito yung problema niya. Dumarating yung panahon na malungkot siya, yan ang sabi ng marami, nagkakaroon siya ng self-pity, nagkakaroon siya ng pagkaawa sa kanyang sarili, nadidepress siya, kaya ginagawa niyang pampasaya, gusto niya maliwanag yung part at yung ginagamit niyang sulo, yung mga Kristiyano. Binubuhusan ng langis at sinusunog. Habang nakikita niyang nasusunog at naghuhumiyaw yung mga Kristiyanong sinisilaban, nagkakaroon siya ng kagalakan sa kanyang sarili. Naiinis kasi siya. Ang mga Kristiyano habang pinapatay niya, lalo silang tumitibay sa kanilang pananampalataya. Makapangyarihan, kilala ang emperor na ito na si Nero. Pero kay Pablo at sa lahat ng mga mananampalataya sa Efeso, higit dyan si Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo, namamangha ako sa inyo, sabi niya, hindi maitatambal ang paghahari ni Kristo kaysa alinmang pamamahala, maging noon sa panahon ng apostol, sa Roma, sa imperyo ng Roma, o sa ating panahon. Ang pinakamakapangyarihan sigurong tao ay ang presidente ng Pilipinas, kako na sana. Hindi po, ang presidente ng Amerika. Siya yung pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig. Kung hindi man ang presidente ng United Nations. Pero palagay ko ang presidente ng Amerika. Kasi control ng Amerika yung... Anyway, huwag tayong pumunta doon. There is no comparison. Sa panahon noon, napakalawak ng impluensya ni Nero. Pero kay Pablo at sa mga mananampalataya sa Efeso, hindi sila pwedeng ihambing sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan na sinasabi ng apostol at ng mga mananampalataya sa Efeso, dahil ang paghahari ni Hesukristo ay pangkaligtasan. Hindi ito pangkaraniwang paghahari. Sabi niya sa verse 17, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Kilala na sila. Kilala na niya sila. Kilala na nila ang Diyos. Pero ang panalangin pa rin nila ay lalo pang lumalim, lalo pang maunawaan at makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 18, sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal.
Nauunawaan ba natin kung gaano kasagana ang pagpapala ng pagiging isang Kristiyano? Ang sinatanong niya sa atin dito, naunawaan ba ninyo, sabi ni Pablo, ang padalangin ko ay masilayan kayo ng liwanag upang lubos ninyong maunawaan, upang ulubos ninyong makita kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan ng Diyos. Nakita niyo po yon. Hindi tayo ang gumawa ng mga bagay na ito na pagpapalang ating tinatabasa. Bago pa man yan, inilaan na ng Diyos para sa kanyang mga banal. Gaano ba kasagana ang pagpapalang inilaan niya sa kanyang mga churches? Chapter 1, nilitanya dyan ni Pablo, bagamat hindi pa kumpleto yan, pero gusto kong tingnan natin ng mabilis. Sa verse 3, sabi niya sa ating Biblia, ang pagpapalang ito ay bumubuo sa lahat ng pagpapalang espiritual. Kung sa material at pisikal na bagay, marami tayong hinihingi, marami tayong hinahangad na magkaroon na hindi naman dumarating. O ganyan yung mga tao, di ba? Yung mga maitim ang balat, nananalangin na sana pumuti kung ano-ano ang pinapahid dyan. Yung mga maputi naman, nagsasunbathing naman para umitim. Yung mga itimang buhok, kinukulayan para maging blonde or maging puti. Yung mga puti ang buhok, kinukulayan naman para maging itim. Yung mga tuwid ang buhok, pinapakulot. Yung mga kulot, pinapatuwid. Nakita niyo po, meron tayong mga bagay na gusto na pero hindi natin makuha lahat. Ako noon, akala ko totoo ito, pagka bagong taon, tumatalon-talon pa ako eh. Dahil gusto kong tumangkad, dahil mahilig ako maglaro ng basketball. Kahit ano kasing galing mo sa basketball, pag maliit ka, wala kang pupuntahan. Magpiko ka na lang. May pag-asa ka pa doon. Tumatalon-talon ako, totoo ito. Pag New Year, tumatalon ako, umaasa na kahit konti lang sana, tumangkad ako. Pero wala. Lahat ng pagpapalang espiritual, sabi ni Pablo, sa pisikal o material na bagay, maraming kulang, pero sa church, lahat ng pagpapalang espiritual inilaan ng Diyos. Verse 4, pinili upang maging kanya bago pa man lalangin ang sanlibutan. Hindi pa kayo pinanganak. Ang sanlibutan nga, hindi pa nilalang eh. Bago ang lahat ng yon, pinili na tayo ng Diyos. Sabi ng verse 5, para ano? Para maging anak niya. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi tayo ang nag-decide, ang Diyos ang pumili. Maliwanag ito na itinuturo ng banal na kasulatan. Wala pa tayong ginawa at wala tayong kayang gawin. Ang Diyos ang gumawa dahil siya lang ang may kakayanan. Pinili tayo upang maging anak. Sa kaparaanan na isinakatuparan ng Panginoong Yesus sa verse 7, ang sabi niya, tayo'y tinubos sa magitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Pero hindi po yun automatic. Merong kaparaanan inilaan ng Diyos sa verse 13. Sabi niya, ito'y nangyari nung tayo'y makarinig ng mabuting balita. At nung tayo'y makarinig, nung kinilos ng Diyos ang ating mga puso, ang kalooban natin ay naging kalooban, ang kalooban natin ay nai-align doon sa kalooban ng Diyos, tayo'y sumampalataya at tayo ay nakonberte, nalipat. Yan. Ang katunayan nito ay ang tatak ng Espiritu na tinanggap natin. Bakit ba ibinigay ang Espiritu na maging tatak? Sabi ng verse 14, ito yung katunayan na makakamtan nating lubos ang lahat ng mga pagpapalang espiritual na ito. Bakit lubos? Dahil dito po sa lupa ay hindi natin matatanggap lahat yan. Minsan may nagtanong na narinig ko sa isang seminar, sabi niya, Pastor, sinasabi ninyo na binayaran na lahat ni Jesus yung ating problema, sinolusyonan na lahat ng Diyos ito, bakit may problema pa tayo? Tama po yun, sinolusyonan na niya lahat, tapos na po, walang tanong doon.
Pero hindi pinangako ng Diyos na ibibigay niya yan lahat dito sa lupa. Kasi tatanungin niyo, bakit may mga sakit? Bakit may mga ganito pa rin tayo? Hindi po dito. Pero ang banal na Espiritu, ang katunayan, ito yung tatak na makakamtan nating lubos ang lahat ng ito. Yan ang pangako ng Diyos. Sa araw na yon, hindi tayo mapapahiya. O alam ninyo, ang dami kasing nangangako eh. But promises were made to be broken, as they say. But not with God. His promises will be fulfilled on that day. Sa araw na yon, hindi tayo mapapahiya. Dahil lahat ng ipinangako ng Diyos na ating niyayakap, na ating pinaniniwalaan, o marahil yung iba, hindi nyo pinaniniwalaan, pero ang lahat ng ito ay pagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga banal. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nang umakyat sa langit at tumumpupo sa kanan ng Diyos, mula roon, siya'y naghahari. Hari na siya lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan. Ang lahat ng ibang naghahari, ang lahat ng ibang namumuno at namamahala, may kapangyarihan din. Pero wala sa kanila ang makapagkakaloob ng kaligtasan. Walang ibang kapangyarihan na makakagawa nito. Opo, tinatanggap natin na ang Diyos sa kanyang probidensya ay nagbigay ng mga pangunuan, ng mga pamunuan. Hindi kasi gusto ng Diyos na magkanya-kanya ang mga tao. Just imagine kung kanya-kanya yung mga tao, yung may sari-sariling batas ang mga pamilya, may sari-sariling batas ang mga ethnic groups o ang mga probinsya o yung mga pare-parehas na salita. Isipin ninyo kung anong mangyayari. It will become the survival of the fittest. Kung sino yung malakas, siya yung laging nasusunod. Kaya nga ang Diyos ang nagtakda na magkakaroon ng pamumuno ng pamamahala. Ang mga kapamahalaan ay itinakda ng Diyos. Amen. Kaya wag nating tirahin yung mga senador, binoto yan natin eh. At ang Diyos ang tumawag dyan. Kahit na minsan ayaw natin yung sinasabi nila. Bakit sila inilagay at iniluklok ng Diyos sa pamamahala? Upang magprotekta sa mamamayan. Upang pairali ng katarungan. Yan po ang kanilang pangunahing gawain. Magkaroon ng to serve and to protect. Di ba yan ang nakasulat doon sa mga sasakyan? Tapos sila yung humaharang sa mga senador, hindi ko maintindihan. But then again, hindi man natin maunawaan at hindi man natin sinasang-ayunan yung iba't ibang bagay. Pero wag natin kakalimutan ng Diyos ang nagtakda na merong pamunuan. Kaya't ang Kristiyano, pakinggan ninyo ito, ang Kristiyano ay dapat magkaroon ng mapagpasakop na diwa sa namamahala. Amen. Huwag tayo ng tira sa kanila. Ipanalangin muna natin. Iiwasan ko ng gamitin silang illustration next time. Pagkaroon tayo ng mapagpasakop na diwa, bagamat hindi tayo sumasang-ayon sa lahat ng ginagawa ng lahat ng namamahala, pero wag nating kakalimutan, ang pamamahala, ang pamunuan ay itinakda ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang probisyon, siya yung nagtakda na magkakaroon ng pamamahala. Kaya lang ang mali, sa ngayon, maraming mga tao ang pananaw sa pamahalaan ay siyang makakalunas sa lahat ng problema ng tao. Ito yung namamali sa ating panahon. Lahat na lang iniaasa sa gobyerno na natambakan ng, di ba, umulan ng ilang araw na sunod-sunod, may mga lupa na umagos at nandoon sa kalye. Kahit na baku-baku yung daan at may mga naaksidente pa dahil dudulas, dahil yung putik na nabasa, may mga naaksidente pa. Tayong mga dumadaan, ano sinasabi natin? Dapat linisin yan ng gobyerno. Samantalang, pwede naman nating linisin, tayo-tayo. Palagay niyo po.
Ang mali ngayon ang pananaw sa pamahalaan ay siya dapat ang makakalunas sa lahat ng problema natin. Ang pamahalaan ang dapat magpakain. Ang pamahalaan ang dapat magpagamot. Ang pamahalaan ang dapat magbigay ng trabaho. Ang pamahalaan ang dapat magpaaral sa ating mga anak. Ang pamahalaan ang marami pang iba na gusto nating gawin ng pamahalaan. Government is for justice, not primarily for welfare. Ito ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang pamamahala ng gobyerno ay para isakatuparan ang mamuno ng may katarungan, may hustisya. Yun ang kanyang binabantayan. Dapat maging pare-parehas. Si Ronald Reagan ang nagsabi nung siya tumatakbo bilang presidente, the problem of this government is the government itself. Sabi niya, dahil gustong saklawin ng gobyerno, ang dapat sana'y tulungan ng mga mamamayan na maging self-sufficient, na kayang makatayo sa sarili niyang paa. Hindi yung lahat ibinibigay. Ginagaya din ito ng Pilipinas. May 4-piece, may tupad. Ano pa yung ginagawa nila? Sinasabi ko lang ba ito dahil hindi ako nasama? Kung masakitan lang ang loob mo, Pastor, hindi ka nasama doon sa... Hindi po. Hindi gawain ng pamahalaan na subuan, isubo lahat. Kumbaga, wag bigyan ng isda, turuang mangisda. Yan ang kanyang pangunahing mandato. Problema ang gobyerno na sinasaklaw ang lahat dahil hindi naman nito magagawa ang lahat. Lalo na ang aspeto ng kaligtasan. Nakakalungkot, may mga gobyerno na pati ang pananampalataya ay idinidikta. Pati kung ano yung dapat gawin sa kanyang relihiyon, ang gobyerno ang nagkokontrol. Oo, ang Diyos ang nagluklok sa pamahalaan, pero hindi po lahat ng aspeto ay matutugunan. Hindi kailangan na pati pananampalataya ay didikta nila. Ang pamamahala lang ni Jesucristo ang makakagawa nun. Ang pamamahala lang ng Panginoon ang makapagliligtas. Siya yung tutugon sa pinakamalalang problema ng tao. At ano ba yung pinakamalalang problema natin? Oo, alam ko marami tayong problema. Makikita ko sa mukha ninyo. I can read faces at times. Yung iba, iniisip niya yung utang niya, yung trabaho niya. Yung iba, iniisip niya yung relasyon. Hindi ko alam kung bakit malungkot ako ngayong magsi-60 na ako. Parang magpapaalam ba ako sa aking kabataan or parang ayaw ko pa. No? Pero yung naisip ko, hindi ko kailangan problemahin yun. It is just a number. Tsaka nararamdaman mo na din, aminin natin. Hindi lang number. We can also feel it. Marami tayong problema, hindi ko po itinatatwa yun. Pero ang pinakamalalang problema ng tao ay ang kasalanan. Dahil ang kasalanan na yan, daladalayan mo yan ngayon at dadalhin mo pa rin yan hanggang sa kabilang buhay. Yung mga problema nating pisikal at material, hanggang dito lang yan. Kaya nga, makikita nyo sa Facebook, pag may namatayan, anong nakasulat doon sa kanyang picture? No more pain, sabi niya. Totoo yun. Sa mga Kristiyano, wala nang sakit. But if you are not a Christian, kung wala kang pantugon sa kasalanan at sa bunga nitong kamatayan, the next life will be more painful. It is wrong to say no more pain, no more pain. Ang isulat mo doon, it will be more painful if you have no Christ in your heart. Hindi tama na kahit sino sulatan natin ng wala ng sakit, wala ng hirap. Kailangan nating maunawaan ang pinakamalalang problema natin, ang kasalanan na dala-dala natin
Sasama mo yan hanggang sa kabilang buhay. Maliban na yan ay matugunan. Yan ang pinakamabigat na suliranin ng sino man sa atin. Na kailangang tugunan ng isang makapangyarihang hari. Sa ating, at least sa Asia, makikita natin iba-iba ang tawag sa mga nagahari. Sa atin ay presidente, ang tawag natin sa Thailand, bago yung kanilang presidente, ay ang kanilang hari. Inabutan ko nung magpunta ako ng Thailand years ago, ay yung mabait pa nilang hari. Alam nyo doon, kahit anong sama nung royal family, wala kang makikita sa balita. Walang nagsasabi sa publiko laban sa kanilang royal families. Ganoon kalaki yung respeto nila sa kanya. At maging sa Japan, yung kanilang emperor, lately nagkaroon din ng palitan, namatay na kasi yung dati nilang emperor. Pero ang hari ng Thailand, ang emperor ng Japan, ay wala pong kapangyarihan. Ang tawag dyan ay symbol of state. Sila ay mga sagisag lamang ng estado. Hindi po sila head of state, magkaiba po yon. Sa Pilipinas kasi, yung symbol of state tsaka head of state, nagkataon na iisa lang. Pero sa ibang bansa, meron silang symbol of state tsaka head of state. Yung head of state na prime minister nila, siya po yung umuugit ng pamamahala. Siya talaga yung hari doon. Si Jesus ay hindi po seremonya lang. Hindi siya yung tinanggap natin na Panginoon, nagpabautismo tayo, tapos ay symbol lang siya sa atin. Si Jesus ay hindi po sagisag lang. Hindi ko alam kung anong pagkakakilala natin sa ating hari. Siya ba'y inilagay lang natin doon para takutin tayo na wag gawin ito, wag gawin yon. Pero ang totoo, pag hindi niya nakikita, no, hindi po seremonya ang ating hari. Si Jesus ay totoong haring makapangyarihan. Amen. At ang mission niya sa pamamagitan ng church ay ipakilala si Jesus bilang totoong hari. Yun ang ating misyon. Tayo na umaangking nasasakupan ng paghahari ni Jesus, ang pangunahing misyon natin ay ipakilala siya bilang totoong hari. Dahil ang tunay na naligtas ay kumikilala sa paghahari ni Kristo. Madaling sabihin kasama ako sa mga ligtas, madaling sabihin kasama ako sa church na yan, pero kung hindi ka nakikilala, hindi mo kinikilala ang paghahari ng Panginoon, medyo nag-aalinlangan ako sa iyo. Dahil lang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas, Colossians chapter 1 verse 13. Ang sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Maliwanag po yun. Wala na tayo sa kaharian ng dilim, tayo'y inilipat na sa kaharian ng kanyang anak. So kung totoong Kristiyano ka, dapat nahalipat na ang iyong kinalalagyan. Ikaw ay nabibilang na ngayon sa mga nasasakupan ng paghahari ni Kristo. Meron siyang bagong hari. Hindi na ang sarili niya ang nasusunod. Amen. Wala, konti na yung ma-amen ngayon kasi medyo personal ng tanungan ito eh. Nakikita niyo po, hindi na tayo. Kung talagang Kristiyano ka, naalipat ka na ng kinalalagyan, nasa ilalim ka na ngayon ng paghahari ni Jesus. Hindi na tayo ang nasusunod, kung hindi ang ating hari. Umiiral sa ating buhay, dapat ang kalooban ng ating hari. Sinasabi ko ba na perfect na nasusunod natin yon? Hindi po. Ang sinasabi ko, pinagpupursigihan natin. Ginagawa ang lahat ng paraan dahil gusto nating ma-please ang ating hari. Hindi yung naging member ka lang ng SFBC, okay na yon. Anyway, nilista na ako ni Pastor sa Blue Book ng Solid Foundation Baptist Church.
Blue kasi yung kulay ng membership book. Pero hindi po yung aklat na yon ang mahalaga. Mahalaga din yon. Pero hindi yon ang pangunahing mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang aklat ng buhay. Kung ikaw ay naitala doon, ibig sabihin kasama ka doon sa mga pinaghaharian ni Jesus. Yung ating membership book, hanggang dito lang yan sa lupa. Hindi ko pwedeng dalhin yan at sasabihin ko, Lord, nagkamali po kayo, hindi sumama yung ibang members ko. Wala po, hindi ko yan madadala. Masisira yan dito sa lupa. Huwag ang tao ang i-please natin kung hindi ang Kristong Hari ang tanging nagliligtas. At sa SFBC at sa mga katulad nating churches, ipinagkatiwala ng Hari ang kanyang kaharian. Nakita niyo po yung malaking pribilehiyong yon? Nakita niyo yung kumpiyansa, yung tiwala ng Panginoon sa atin? Ang kanyang kaharian ay ipinagkatiwala sa kanyang mga anak, kasama na ang Solid Foundation Baptist Church. Ano yung layunin na gusto niyang gawin natin upang ipangalat at palaganapin sa mundo ng makasalanan ang kanyang paghahari? Ginagawa na natin ito sa loob ng 20 taon ngayon. At hindi pa po tayo tapos. Marami pa ang dapat makarinig ng paghahari ni Jesus. Sa kasalukuyan ay patuloy ang church na inaakay ang mga taga-makapagal habang patuloy na inaalagaan ng 4 na solid churches. Ang Lubo, ang Hermosa, ang Atlobola, ang San Isidro. Minsan mag-family day lang sila. Nahirapan na tayong mapuntahan lahat eh. Pero yung dumating ka lang, ang laki-laking kagalakan sa kanila na alam nila ay nandoon ang suporta ng Mother Church. Yung mga taga-makapagal, ewan ko kung sino nakapunta kahapon. Ako hindi na ako nag-excuse kasi puro na ako excuse doon eh. Nagpipilit tayong maabot kahit yung parang matitigas at tigang na lupa. Pilit nating ginagawa yung mga bagay na ito. Marahil tinatanong nyo, Pastor, bakit po natin ginagawa ito? O sinasabi ng iba, siguro para masabing marami tayong daughter churches. Sinasabi ng iba, siguro para masabing marami tayong mga scheduled ministries. Hindi po. Ginagawa natin ang maraming bagay na ito dahil si Jesus ay ang ating hari. Hindi ito para ipakita sa ibang tao. Hindi para masabing marami tayong mga daughter churches. Hindi para marami tayong mga scheduled na mga ministries, na mga gawain. Ginagawa natin ito dahil ang pagkilala natin kay Jesus ay siya ang ating hari. At ito yung mission na ipinagkaloob niya, pinagkatiwala niya sa atin. At ang kanyang paghahari ay para magligtas ng makasalanan. Hindi tayo narito para mag-enjoy lang. Kasama na yon. Nag-e-enjoy, hindi ko alam kung nag-e-enjoy kayo pag kasama nyo kami. Nag-e-enjoy kayo po? At least may 2 nag-e-enjoy. Masaya tayo pag narito tayo sa church. Naku, linggo na naman, boring na naman. Sana matapos na para mag-breakfast na tayo. Wala pong breakfast ngayon. Kasi birthday ko, magpa-fasting tayo. Hindi ako, hindi ang pangangasiwa, hindi ang pamunuan ang pinipilis natin. Ang Kristong Hari. At ang gusto niya ay ibahagi natin, ipangalat natin sa mundo ng makasalanan na siya ay totoong hari. At ang kanyang paghahari ay para magligtas ng kasalanan. Kaya nga ang personal na tanong ko sa iyo, kapatid, kung totoong kabahagi ka ng kanyang church, anong papel mo sa iyo sa ginagawang pagliligtas ng Panginoon? Yun ang gusto niya kasi. Ano ang nagiging papel natin? Opo, inaamin ko minsan nagkakapatong-patong na ang schedule ng ibang mga kapatid. Minsan hindi na magawan ng paraan.
Pero lagi kong nire-remind sa kanila, ang tawag natin dyan ay commitment kay Lord. Kaya dapat pasiglahin natin ang ating diwa dahil ang alam natin, para kay Lord ito. Hindi ito para kanino lang. Hindi ito Nescafe na gumigising ka para kay... Hindi po, maganda din yon. Nagawin nating inspirasyon ang ating pamilya, yung ating mga kapatid, pero mababaw. Ang inspirasyon natin dapat, alam natin na ginagawa natin ito para kay Lord. Hindi tayo gumagawa dahil gumagawa ang iba. Gumagawa tayo dahil alam natin, mahal tayo ng Panginoon. Yun ang commitment natin sa Kanya. Ito ang ginagawa ng ating mga leaders. Sa ating mga pamilya, hindi ko po alam pero nararamdaman ko, may mga asawa at mga anak sa pamilya ng ating mga kapatid na gumagawa, ang pakiramdam nila, karibal si Jesus. Punta ka na naman doon kay Jesus sa makapagal. Sa halip na gawing karibal ang Panginoon, subukan niyo pong sumama sa gawain. Ang masarap pagkasama namin yung pamilya namin, pag uwi, hindi mo na kailangan mag-explain. Kasi nakita niya nandoon siya. Subukan niyo po. Subukan natin. Sinasabi ko ba ito dahil hinahanapan ko ang karamihan sa iglesia? No. I am so blessed as your pastor because I have a lot of leaders whom I can rely on. Mga tagapangasiwa na kahit na 1 buwan, 2, 3, 4 na buwang mawawala si pastor, hindi ko iniisip ko na may mangyayaring masama sa loob ng iglesia. Mapagkakatiwalaan at may sapat na kakayanan ng ating mga tagapangasiwa at mga lingkod ng iglesia. And I praise God for our supportive families. There are a lot of them. Marami ang mga talaga namang ibinibigay ang buhay, hindi lang bilang individual, kung hindi bilang pamilya. Karamihan. Pero ayaw kong karamihan lang ang nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Naunawaan niyo po ako kung bakit sinasabi ko ito. Ayaw ko na yung marami lang ang nakakaranas. Ang gusto ko ay tayong lahat. Matikman natin dahil year after year, sila lang lagi ang nakakatikim ng hapag ni Lord. Lahat tayo'y tinatawag dito. Pero bakit nagtataka ako, yung karamihan lang yung nakakaranas, nakakatikim ng pagpapala mula sa hapag ng Diyos. At hindi yon ang goal niya. Hindi yon ang aking layunin at panalangin. Ang gusto ko, tayong lahat, maranasan natin ang pagpapala na iniready ng Diyos sa bawat ministeryong pinagkakatiwala niya sa atin. Subukan po natin. I-volunteer natin ang sarili natin kay Lord. Nangangailangan tayo ng maraming prayer warriors, letting us know in the mission team that you are praying for us. Walang katulad, walang kasing halaga yon. Kailangan natin ng maraming mananalangin. Kailangan natin ng mga generous hearts. Si Pastor, pag galing doon, pagbalik niya, kung ano-anong gastos yung sinasabi, huwag niyo na akong papuntahin doon. Galing ako ng Lubo, di ba? Na-share ko na sa inyo, papakisamihan nila. Pero malamang sawali lang yung bibilin ko nito kasi yung perang hawak ko, maliit pa lang. Pero hindi ko na kayo sasabihan kasi sabi ni Jumong, settled na yung birthday ko eh. Pero yung pulpito nyo, pera pa din. Hawak nyo pera, hindi pa naman nagawa. Aalis na ako, papuntang Lubo. Kailangan dala na natin yon. Pinapunta nyo ako ng Hermosa. Uy, nakita nyo yung mga bata? Meron silang picture, sana may lipat natin mula sa Mission GC papunta sa ating group chat mismo. Gusto kong makita ng mga kapatid kung hindi nyo mabibili yung ngiti sa kanilang mga labi. I'm telling you. Nagmukha silang estudyante. At kamamahal ng bag na binili ng ating mga kapatid. Ako sana, dahil practical ako eh. Pwede naman tayong bumili ng supot ng arena, tapos patayin na lang natin kay Mami Sita, magaling naman siyang manay. Ganun po yung bag ko nung grade
elementary ako. Si nanay kasi marunong manahi. Bumili siya na yung supot ng harina. Pwede na yon. Yung mga kapatid, magkakano ba yung binili mo? 450? Pag nagkulang yung kasalanan yung mag-asawa. Di ba 200 lang yung sabi ko na ipamimigay natin? Maliban dun sa school supplies na siguro tumama dun sa halagang sinabi ko, bumili pa sila ng bag na 350. Pag nagkulang yan, kayong dalawa, mag-aabono kayo. But we need generous hearts. God did not say, I will make you rich so that you can bless others. Hindi yun ang sinabi ng Biblia. I will bless you so that you can be a blessing to others. Yan ang sinabi ng Diyos. And we need goers, definitely. Kailangan natin ng pupunta. Ganito ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. 2 Corinthians 2:14, sabi ni Pablo, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay. Narinig niyo po yon? Yung lahat ng ibinigay natin, hindi na natin sasabihin ang pangalan. Hindi uso sa atin yon na sasambitin ko pa yung pangalan, Lisa de la Cruz, 20 pesos. Wala tayong ganon. Ang ibinigay natin kay Lord. Amen. Ang sinasabi ng Diyos, sabi ni Pablo, lagi kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ang mabangong halimuyak ng Kanyang pagkakakilala sa Kanya. Hindi ko alam. Ang mundo na puno ng patay ay umaalingasaw sa baho, hindi ba? Naranasan nyo na yung may namatay na daga sa taas ng kisame? Yung hindi mo alam kung nasaan siya, pero habang nandoon ka, parang pinaparusahan ka. Isang daga lang po yun. Tingnan mo ang paligid, puro patay na kaluluwa ang nasa ating kapaligiran. Kaya sa bawat tagumpay, sa bawat kaluluwa na nakukonberte sa pananampalataya, para itong mabangong samyo na humahalimuyak na kumakalat sa mundo ng mga patay sa iba't ibang dako. At sa bawat pagparada ng tagumpay ni Kristo, kasama ako dyan. Di ba napakasarap ng pakiramdam noon? Kasama akong nanalangin, kasama akong nag-abot, kasama akong nagpunta mismo. Ito yung sinasabi niya. Yan ang misyon ni Kristo sa kanyang church. At wag po nating palitan ang misyon na yan. Nagpasimula ang Solid Foundation Baptist Church sa Ebanghelyo. Pagkatapos ng 20 taon, narito pa rin tayo sa parehong Ebanghelyo. Iniligtas tayo nito, nagliligtas ito ng mga kapatid at patuloy na magliligtas pa ng maraming kaluluwa kung loloobin niya. Lagi nating panariwain sa ating mga isip at sa ating mga puso ang paghahari ni Jesucristong Diyos at tagapagligtas natin ay para magligtas din ng iba pa na kanyang aabutin sa pamamagitan ng iglesyang itinayo niya dito. Si Jesus ang ating hari. Hindi tayo ang umuugit ng pamamahala. Siya yung nagsasabi kung ano ang mission. Siya yung nagpo-provide kung ano ang kailangan. Ang Panginoon ang magbibigay ng karunungan, ng lakas, at ng mga bagay na kakailanganin sa pagkasi ng banal na Espiritu. Maging ang pinakamatigas na puso ay kayang tunawin ng kapangyarihan ng Espiritong banal. Kaya ano ang sense? Bakit nagdiriwang tayo ng anniversary? Bakit 1 buwan pa? Sabi nila, naghahanap kayo na sakit ng katawan. Bakit pagkahaba-haba? Gusto nating mapanariwa sa ating mga puso at sa ating kaisipan kung sino ang tunay na naghahari
sa kanyang iglesia. Ito hindi para sa akin. Ito hindi para sa ating mga tagapangasiwa. Hindi sa ating mga leaders. Ito'y para sa ating Panginoon, ang tagapagligtas, ang Diyos natin, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya sa ating pagdiriwang ng banal na hapag, muli nating isuko ang ating mga buhay. Hindi ito mensahe para sa kung kanino lang o para sa sino lang. Ito'y mensahe para sa ating lahat. Patuloy nating padariwain sa ating buhay ang pagkahari ni Hesukristo. Kung totoo kang nakaranas ng kanyang pagliligtas, dapat ay nakikita mo na hindi ikaw ang Panginoon ang naghahari sa kanyang iglesia at sa kanyang mga pamilya at sa bawat individual na kabahagi ng iglesyang ito. Amen. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala mo sa amin sa iyong iglesia lokal kung sino nga po ba talaga ang siyang naghahari. Aaminin po namin at ikinukumpisal. May mga pagkakataon, may mga panahon sa aming buhay na kung magsalita kami o basta gumawa, parang kami ang may pamamahala ng pag-uugit. Nakakalimutan namin na kayo po ay mga abang lingkod na sumusunod lamang sa inyong kalooban. May mga panahon na dala ng aming karupukan marahil, dala ng aming kahinaan ay nakapagrereklamo kami na parang bakit lagi na lang tayo, bakit ganito, bakit ganon. Nakakalimutan namin na ang kagalakan mo ay higit pa sa buhay namin. Ang masunod ka, ang mapaglingkuran ka, ang magawa ang kalooban mo. Dahil kaya lang naman kami naririto ay dahil sa iyong biyaya. Dahil sa iyong pagtawag sa amin. In fact, dahil sa iyong pagpili sa amin bago mo pa man kami tinawag. Kaya nga po, kung mananatiling ito ang nangingibabaw na katotohanan ang yayakapin namin, hindi magkakaroon ng puwang ang pagmamalaki, ang pagmamalabis, o ang pagtataas ng aming mga sarili. Dahil alam namin, ang karapat dapat lamang na itaas sa aming kalagitnaan ay ang aming Panginoong Hari, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa muli mong pagtuturo at pagpapaalala. Ako ay naniniwala magiging malaking turning point ang pagdiriwang, pag-alala ng iyong kabutihan sa loob ng 20 taon upang lalo pang lumalim kami, upang lalo pang tumatag ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod at patuloy na pagsunod sa kalooban mo po sa amin. Salamat po, O Diyos. Maging sa aming pagdiriwang ng banal na hapag, hayaan mong maging instrumento ito ng aming pag-aalay ng aming buhay. Pagsasabing, kaisa ka namin, kaya nagkakaisa kami. Bahagi kami ng bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo pong pagkakataon ito upang lalo bang payabungin at pag-igtingin ang tali ng aming pag-iibigang magkakapatid. Sa ipo namin muli, binabalik ang lahat ng aming papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.